Salman sa bayan ng Ampatuan. 16 ang tao niya at nandun din si Chief Inspector Dikay. Bandang alas 10 ng umaga, may convoy na papadaan sa kanilang checkpoint sa pangunguna ng sasakyan na may tatak na UNTV. Nang tumigil daw ang convoy, dumating naman ang may 100 armadong tao na nakasuot ng camouflage green. Kinuha raw ang lahat ng gamit ng sakay ng UNTV van, kasama ang camera, cellphone at laptop. Pinababa at pinadapa ang mga pasahero. Maging mga papeles daw kinuha. Hindi raw nakapalag ang mga pulis dahil maging sila tinutukan ng matataas na kalibre ng baril. Kasama raw ng mga armadong lalaki, si Dato' Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Nakamaong daw ito at jacket na itim at may turban sa ulo. Bit-bit daw ni Andal Jr. ang isang M16 Baby Armalite na may nakakabit na M79 grenade launcher. Kasama rin daw ang Vice Mayor ng Salibo na si Dato' Canor Ampatuan. May bit-bit din daw na M16 Bushmaster. Ito raw ang sumisigaw ng dapa sa mga pasahero ng convoy habang tinututukan ng mga biktima. Pinasakay daw ulit ang mga biktima sa sasakyan. Si Andal Jr., pinagbantaan daw sila bago umalis na sila ang papatayin kung magpapadaan sa lugar. Hinanap pa raw ni Andal Jr. ang asawa ni Vice Mayor Esmael Mangudadato at pinasakay sa ibang sasakyan bago dinala ng mga Ampatuan ang mga biktima. Mga kasama na rin ni Andal ang nagmaneho ng mga sasakyan papalayo sa checkpoint. Natakot daw si John at Dikay sa seguridad nila at ng kanilang pamilya kaya pinili nila ang manahimik kahit pa nang tanungin sila ng mga nagresponding sundalo. Halos kapareho lang ng pahayag ni John ang kay Dikay. Wala raw siyang kinalaman sa pagplano at sa ginawa ng mga Ampatuan. Hindi raw nila nakuha ang umaksyon agad at magsumbong at itinago ang katotohanan dahil baka sila at pamilya nila ang balikan. Natatandaan daw ni Dikay na nakiusap pa siya kay Andal Jr. na huwag magpaputok. Aminado rin daw si Dikay na malaki ang pagkukulang nila. Yung records ng investigation ibibigay namin sa DOJ without prejudice them, although they are initially being considered as witness because they gave vital information. Yung prosecutors naman natin i-evaluate yung bang ginawa nila o yung hindi nila nagawa will constitute a crime. Ayaw ng pamilya Ampatuan na sagutin o magbigay ng reaksyon tungkol sa mga affidavit ng mga testigo dahil bahagi raw ito ng depensa nila sa korte. 40 abogadong umano'y kinuha nila para ipagtanggol si Andal Jr. sa sinasabi nilang umano'y maling akusasyon. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Isang linggo matapos ang Maguindanao Massacre, kinasuhan na ng DOJ sa Cotabato City ang pangunahing suspect na si Dato' Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. ng 25 counts of murder. Nakatutok si June Veneracion. Bit-bit ang dalawang kahon ng mga dokumento at ebidensya. Nagtungo ang mga DOJ prosecutor sa korte sa Cotabato City. 25 counts of murder ang ikinaso kay Dato' Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. The medical reports of the others at the time of the inquest were not yet taken in at the time of the inquest. So what we have filed today are merely the medical findings of the victims. So there will be other subsequent proceedings for the rest. Bukod kay Ampatuan Jr., wala nang iba pang pinangalanan sa asunto. Pero umaasa ang DOJ prosecutors na makikilala rin sa mga susunod na araw ang iba pang sangkot sa brutal na krimen. 5 affidavit ng mga testigo ang isinumite ng DOJ sa Branch 15 ng RTC sa Cotabato City. Pero ang pinakababigat daw ay ang sinumpaang salaysay ni Vice Mayor Esmael Mangudadato tungkol sa usapan nila mag-asawa sa telepono nang harangin umano ang convoy nila ng grupo ni Ampatuan Jr. alias Dato' Unsay. Isa sa mahigit 6 na pong napaslang ay ang misis ng vice-alkalde na si Jenna Lynn. Sabi niya, pa, hinaharang kami. Sabi ko, saan? Sabi niya dito, sa boundary, sa Ampatuan. Eh sabi ko, ano yan? Sabi niya, may mga armadong, naka-armas. Sabi ko, mga ilan sila? Sabi niya, ang dami po, ang dami pa. Sabi niya, andito na si Unsay. Papalapit na. Maya't maya, sabi niya, sinampal ako. Doon na naputol. Bago dumating ang team ng DOJ para magsampa ng kaso, todo higpit ang seguridad sa compound ng RTC. Ineskortan pa ng mga pulis ang mga prosecutor papunta at paalis ng Cotabato City.
Seguridad ang isa sa mga pangunahing konsiderasyon sa kasong ito, kaya hihilingin ng Department of Justice sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa Maynila. Mula Cotabato City, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pangunahing suspect na si Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., posible raw makasuhan din ang iba pang miyembro ng pamilya Ampatuan, pati na ang ilang lokal na opisyal, pulis at mga civilian volunteer nakatutok sa Marisol Abduraman. Ngayong linggo, inaasang ihahain na ng PNP sa DOJ ang pagsasampa ng karagdagang reklamo kaugnay ng Maguindanao Massacre. Sa asuntong ito raw, malaki ang posibilidad na may makasamang ilang Ampatuan, ilang local officials sa Maguindanao, ilang police at civilian volunteers. Inaayos na ng PNP ang reklamo at kasalukuyang pinagtitibay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga testimonya at ebidensya. There are around 12 respondents in this case na pinangat. 12 respondents? 1, 2, 3. There are 4, I think. There are 5. 5 Ampatuan. Sorry, kasama po ba Please, si Andal malilate na ako. Sana lang. Kasama si Andal Jr. Ayon sa CIDG, ang mga isasama sa bagong asunto ay itinuro ng mga testigo na nagbigay ng sinumpaang salaysay. Nakita sila sa may checkpoint sa Provincial Highway sa Ampatuan Town noong November 23 nang harangin ang convoy ng mga mangudadatu. They had been properly identified as a direct actor on this case. Andun sila mismo during the abduction. Sa sinumpaang salaysay ng dalawang pulis, nabanggit ang pangalan ng ilang Ampatuan na nakita sa checkpoint, tulad ni Dato Ulo Ampatuan na apo ni Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr., si Mayor Banarin Ampatuan ng Mama Sapano, si Vice Mayor Dato Canor Ampatuan. Nabanggit din ang isang tami masukat na leader ng mga CVO, Muhammad Sangki na isang local official. Tinatayang DOJ na halos 100 katao ang mababanggit at maaaring isama sa asunto. Sunod-sunod daw ang gagawing pagsasampa ng kaso at iisa-isahing isa sa ilalim sa NBI o PNP ang mga testigo. Mahigit 50 na raw ang testigong hawak nila. In the next filings, we expect more accused to be named. Pero kulang pa rin daw ang mga testigo. Sa ngayon kasi wala pang hawak na testigo na nakakita ng aktwal na pagpatay sa mga biktima. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Nagparamdam na raw sa mga